Hey dude, listen to this. Jericho, huwag mo ganda nun ha? No, sir. Because patapusin mo ako. 1 minute, I'm done. Ricky Quezon Avancenia, nagsalita sa publiko dahil naramdaman niyang hindi patas ang presentasyon ng pelikulang Quezon sa alaala ng kanyang lolo, si Manuel L. Quezon. Hot topic ngayon ang pelikulang Quezon na pinagbibidahan nina Jericho Rosales at Karil, dahil sa hindi magandang reaksyon ni Enrique o mas kilala bilang Ricky Quezon Avancenia, na apo ni Manuel L. Quezon, dating Pangulo ng Pilipinas. Dahil sa kanyang pagiging direktang kaanak ng isang prominenteng historikal na personalidad, may tiyak siyang pananaw at inaasahan sa kung paano dapat ilarawan ang kanyang lolo. Anya, sa 3 beses niyang panonood, ay napagtanto niya na nasisira ang pangalan at pinaghirapan ng kanyang lolo dahil sa maling pagsasadula. Sa isang special screening ng pelikulang Quezon, 2025, na dinirek ni Gerald Tarog, nagkaroon ng mainit na Q&A ang pelikula at dito nagtanong si Ricky sa direktor kung ang pelikula ba ay political satire. Napagkasunduan na oo, ayon sa direktor. Nagalit si Ricky dahil naramdaman niyang hindi tama ang pagtrato sa alaala ng kanyang lolo at naiba ang tono ng pelikula sa kanyang inaasahan. Sa kanyang sariling salita, hindi niyo alam ano ginawa niyo dahil kayo, gusto niyo kumita at sumikat, mahiya kayo. At sa mga forum, the film claims to be satire, yet hides behind that label to excuse its cynicism. The man who built institutions is reduced to a power-hungry opportunist. Sa hindi alam ang ibig sabihin ng satire at cynicism. Ito ay joke at pangungutya. Ang pelikulang Quezon ay bahagi ng Bayaniverse trilogy ng TBA Studios na tumatalakay sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinatalakay nito ang buhay ni Manuel L. Quezon, kabilang ang mga dilemmas, politika, at personal na buhay. Bago magsimula ang pelikula ay may disclaimer na ang Quezon na may halong fiction. Tanong ng ilang direktor at mga manonood, ay saan banda raw ng pelikula ang fiction at ang realidad. Anya, ang pelikula ay ginawang bad joke na nagdudulot umano ng pagbaluktot ng imahe ng kanyang lolo at ng pamilya. Mayroong tensyon na hindi malinaw kung ang layunin ba ay purely historical depiction o may agenda sa pag-interpret ng kasaysayan. Giit ng TBA Studios ay, kumonsulta umano sila sa historians, at nag-base rin sila sa mga autobiography na mula mismo sa namayapang Pangulo. Wala umano silang formal na konsulta sa pamilya, pero hindi nila intensyon na mag-disrespect. Kinilala nila na may ilang fictional elements for thematic purposes sa pelikula, ibig sabihin, may dramatization na ginawa para sa kwento. Naglabas sila ng study guide and companion book na naglalaman ng listahan ng mga ginamit na aklat sa research ng pelikula upang mas maunawaan ng publiko ang pinagbatayan nito. Hinikayat nila ang publiko na panoorin ang pelikula at bumuo ng sarili nilang opinyon, at sabayan ang diskurso tungkol sa kasaysayan at kung paano ito makaka-relate sa kasalukuyan. Ang pahayag nila ay nakatuon sa verified historical accounts at research, hindi sa family consultation. Ang mga kaanak ni Quezon ay nagsabi mismo na hindi sila nakonsulta. Sinabi ni Ricky Quezon Avancenia na hindi sila binigyan ng abiso o hindi sila nabigyan ng sapat na konsultasyon. Ilang netizens, pati na rin ang aktor na si John Arcilla na kamag-anak rin ni Ricky Quezon, ay nagpahayag ng saloobin na dapat kumonsulta sila sa pamilyang Quezon, lalo na't buhay pa ang mga kaanak. Ano ba ang naging parte ni Jericho Rosales sa galit ni Ricky? Habang nagsasalita si Ricky ay nagtaas ng kamay si Jericho, nais ng aktor na immediate lang sitwasyon. Anya, with all due respect sir, naiintindihan umano niya ang sentimento ni Ricky, pero may dapat na panahon na pag-usapan ito. I understand the feelings. But this is a Q&A for everyone. Okay, so dahil medyo matagal nagsalita si Ricky, dagdag pa niya ay, sa ibang panahon na nila pag-usapan ang mga nais niyang talakayin dahil marami pang nais sanang magtanong. Pero nagalit si Ricky at pinagbintangan din ang aktor na pinuputol siya nito. There's a space and time. Jericho, huwag mo ganda nun ha? No, sir. Because patapusin mo ako. 1 minute, I'm done. Dahil sa insidenteng ito, ay mas lalong lumawak ang diskusyon sa naging script ng pelikula. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at magkomento.
Napakomento rin si Direk Jose Javier Reyes, matapos mapanood ang pelikula. Anya, I left the movie house greatly disturbed. Dahil sa may dinatuwa at nagguluhan sa pelikula, ay mas lalong na-curious ang ilan. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga netizens. Ayon sa iba ay pagkano lang ito para mas lalong ma-curious ang mga tao at mahikayat na manood. May iba naman nagsabi na dahil numero 1 ngayon sa takilya ang kanilang pelikula, ay baka gusto makishare sa kita si Ricky kaya raw nag-iingay. Meron namang sumang-ayon sa mga isinusulong ng apo ng dating Pangulo. Anya, iniiba ata ang storya, parang natatabunan umano ang mga magandang kontribusyon ni Manuel Quezon, at mas naha-highlight ang pagiging korap umano niya na politiko. Sa hindi na matandaan ang kanilang Philippine history, si Manuel Luis Quezon E. Molina ang second president ng ating bansa. Isa siyang abogado, sundalo, at statesman. Nakilala siya bilang first Commonwealth President. Siya ang nag-establish ng Filipino language bilang pambansang wika ng Pilipinas. Malaki din ang naging ambag niya sa pagkamit ng ating kalayaan mula sa Amerika. At marami pang iba. Sa edad na 66 na ay namatay siya dahil sa tuberculosis. Sina Karil ang gumanap bilang Aurora Quezon, asawa ni Manuel Quezon at si Jericho Rosales bilang si Manuel Quezon naman ay patuloy pa rin sa pag-share ng good vibes, at nag-focus sa mga naka-appreciate ng kanilang pelikula. Kasalukuyan ay mas marami pa rin ang nagbigay ng good reviews sa pelikula. Kaya inaabangan ito ng publiko kung magkano ang kikitain ng Quezon, at kung hanggang kailan sila sa mga sinehan. Hindi naman nagustuhan ng ilang netizens, ang pagmura at pag-mic drop ni Ricky sa Q&A. Mas napapasama pa umano lalo ang pangalan nila, dahil pinapatunayan niya na tama nga na masama ang ugali nila. Nanira pa raw umano ng gamit na di kanya, dahil ang mga wireless microphone ay sensitibo, at bawal itong ihulog. Higit 1 minuto rin nagsalita si Ricky, kaya tama lang raw na putulin siya. Dapat sa paglabas pa lang raw ng trailer ng pelikula, ay doon na dapat siyang nagsimulang magreklamo na hindi sila kinausap at hiningan ng permiso ng production team ng Quezon. Dahil sa mga reklamo umano niya, ay mas lalong panunuorin ng mga tao ang pelikula. Napanood nyo na ba ang Quezon? Anong opinion nyo sa pelikula? Comment down below. Joke pala ito. It's a joke. It is satire. Teka lang, ito di pa ako tapos eh. Ano na ba? With all due respect, sir. Oh. I understand the feelings, but this is a Q&A for everyone. Okay, And so we can- my question has been answered, so let me finish. We are giving everyone a chance because everyone paid. Hey dude, listen to this. Sir, You're jumping around. No. No, listen to me. We're gonna listen to you, but Oh. there's a space and time. Jericho, wag mo akong ganyan ha. No, sir. Because Umupo ka, patapusin mo ako. 1 minute, I'm done. It's just, punyeta kayo mga putang ina nyo, kupal kayo. Thank you, sir.